Grabe, sikat na sikat ngayon yung Pilipinas. Isipin nyo sa isang kumalat na video na yon kung ano yung impact sa atin. Sirang-sira tayo dyan. Diba? Bakit kasi si Abalos kaagad yung nagpaliwanag hinggil sa nangyaring hinggil sa pagkuminto doon sa sa video na yun. Diba? Instead na yung presidente yung sumagot doon nung talagang totoong siya ay inosente at saka hindi siya gumagamit sa mga ganyang bagay. Bakit hindi siya magpa drug test gamit yung buhok? Para syempre presidente siya para naman malinis yung pangalan niya, di ba? Hindi yung tahimik siya tapos ibang tao yung nagpapaliwanag. At saka sobrang talino ng mga eksperto natin. Sa panahon pala ngayon, yung pag-trace up sa tao kung siya ba yun or hindi ay yung tenga. Grabe yung mga ahensya natin sa gobyerno talaga. Tenga yung pinagbasihan. Bakit hindi nyo i-backtrack yung tenga niya? Kasi medyo bata-bata pa siya dun sa video Ngayon siyempre tumatanda yung tao, nag-iiba yung form siguro ng mga natin, diba? Kasi may nakita akong picture yung bata pa siya, ganon na ganon yung tinga niya yung nasa video. Tapos yung pagbabasihan, yung video na lumabas, kasi parang blurred siya medyo bata-bata pa siya dun, diba? Nakakalungkot isipin na instead yung mga ahensya natin sa gobyerno ay talagang bigyan ng pansin itong hindi kaaya-ayang ganap, diba? Kayo yung inatasan ng saligang batas na sumunod sa batas. Inilagay kayo sa na yan, tapos hindi nyo gagawin yung nararapat na pag susuri kung totoo man yun o hindi. Mga matatalino kayong tao, kaya kayo nandyan. Kasi bakit hindi nyo i-challenge yung presidente natin, kayong NBI, PDEA, Department of Justice? Bakit hindi nyo obligahan yung presidente natin na magpa drug test na gamit yung buhok, diba? Para maliwanagan na yung lahat. Kasi napakadelikado yung ganitong uri ng sitwasyon natin. Yung mga ordinaryong Pilipino po ang kawawa dito. Kayo may mga sahod kayo, paano kami? Mga walang Ang 2 taon pa nga lang si Bongbong Marcos 20 na ang itinaas ng presyo ng bigas. Yung mga bilihin tumataas, diba? Ano yung address natin dyan? So yun lamang po. Maraming salamat. Napaka iksi lang nung video na panood ko. Paano may paliliwanag ng ating ahensya ng gobyerno sa mga susunod na mga araw? Kasi sabi ni yung vlogger na si Maharlika,
ay clip lang siya. Paano kung mahaba yung video na yun? Tapos meron pa sa video na mga susunod kasi sabi niya may 5 video siyang hawak. Paano kung ilabas ni Maharlika yun na may mga eksinang ganap, may makasama ka siya doon or else? Paano kung sa gayong sitwasyon? Ano yung maipapaliwanag ng ating mga eksperto dyan? Diba? So yun ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga ahensya, na suriin talaga nila ang totoo o hindi. Huwag pagbasihan lamang yung tenga, diba? Dahil pag tumatanda tayo, numinipis yung tenga natin eh. Humahaba, lumalapad. Diba? Kasi sabi nga ng pag lumapad yung tinga mo at tumaba, mahaba yung buhay mo. Diba? So bakit ganun yung nyo? May pa-experto pa kayo. Tinga yung pagbabasihan. Ano ba yan? Diba? Ang dyan, kung meron talagang kasunod sa clip na yun. Diba? Kasi 16 seconds lang siya eh. So anong paliwanag dyan? Isa itong banta sa seguridad ng bansang Pilipinas. Dahil kung ganyan ang mangyayari, paano na lang yung mga desisyon niyan? Paano siya magdidesisyon sa mga bagay-bagay kung talagang gumagamit siya? So magiging kampante lamang yung isipan ng mga mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino, kung makikita ng sambayan ng Pilipino na si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay magpa-drug test gamit yung buhok. Yun ang dapat is-suggest ng NBI. Bakit sasalagin nyo? Bakit kayo magpapaliwanag? Bakit kayo kukuha ng mga expert? Gagastos pa kayo dyan eh. Bakit hindi nyo hamunin si BBM na magpa-drug test kasama yung mga pribadong mamamayang Pilipino? Diba? Wag magpa-drug test na kayo yung mga kasama, kasi ngayon pa nga lang tenga lang yung pinagbabasihan nyo, tapos i-identify nyo na hindi siya yun na diba? Yun ang pinaka the best way para masuplak yung mga taong gumagawa ng ganitong mga paratang na gawa-gawa daw. Sabi ni Iis Bersamin is Koreano. Masakit yung pakinggan sa isang bansa na sasabihin mo yung nasyonalidad, di ba? Bakit hindi na lang isagot na pag-aaralan namin na kumbinsihin yung presidente na magpa-drug test? Marahil ay magiging kampante yung mga isipan ng mga mayang Pilipino kung ganun yung gagawin. Diba? Kami ay mga ordinaryong mamamayang Pilipino na umaasa sa plataporma di gobyerno ng isang inihalal ng bayan, inihalal ng mga tao para mamuno sa isang bansang malaya. Diba? Paano na lang kami kung ganyan yung nyo, mentality nyo, investigation nyo?
sa inyong mga pagsusuri na tinga yung pinagbasihan, hindi yung muka, at saka hindi yung ano niya. Napakadali niyang anuhin dahil nandyan siya sa pamunuan eh, diba? Kayong mga itinalagad dyan ng saligang batas, hindi ang nagtalagad dyan yung inihalal na tao. Ang nagtalaga sa inyo dyan ay yung saligang batas na kayo sumumpa kayo na kayo ay gagampanan nyo yung inyong mga tungkulin para protektahan yung mga mamamayang Pilipino, hindi dahil sa iisang politiko. Yun ang tatandaan.